Milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa puno ng niyog bilang pangunahing kabuhayan. Naghihintay din sa ating kabataan ang mga kurso, programa at mga scholarship sa larangan ng agrikultura. Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libo-libong ektarya pa ang patutubigan. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka at mangingisda. Marami po tayong ipapatayo na rice processing system. Itong mga pasilidad at mga bangkang yari sa fiberglass na ipamimigay naman sa mga mangingisda. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kanila mula paghahanda, sa pagpunla, pag-ani, pagbiyahe hanggang sa pagbenta. Milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa puno ng niyog bilang pangunahing kabuhayan. Correct. Mula ngayong taon, hindi bababa sa 15 Please don't forget to like this live streaming. at mataas na klaseng mga binhi ng niyog ang ating itatanim sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At itutuloy natin ito hanggang 100 milyong puno na ng niyog ang ating maitatanim sa buong Pilipinas. That's my president. Grabe ka. Pangulo. Ang lubos na pasiglahin ang industriya ng niyog, hihilingin natin sa Kongreso na amyendahan ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act para naman maging mas angkop sa mga pangangailangan ng ating mga magsasaka. Bahagi lamang ito na ginagawa nating malawakan pagpapalakas ng iba't iba pang mga industriya. Kasama dito ang industriya ng asin, pagproproseso, Correct. export ng niyog. Yan ang pinakamahalaga sa atin eh. OST. Ginagamit natin Pahinga muna natin. gandang dulot ng agham tulad ng mga nadiskubre at nagawa ng ating mga siyentipiko at inventor. Pati na rin ang mga modernong pamamaraan tulad ng mga bagong binhi, pataba, makinarya at estratehiya gaya ng intercropping at off-season technique. Naghihintay din sa ating kabataan ang mga kurso, programa at mga scholarship sa larangan ng agrikultura upang ito ay kanilang gawing hanap. Yan ang pinakamagandang gagawin mo, Mr. President. Patuloy ang marangal na kabuhayan ng kanilang mga magulang. At para sa susunod na ating salinlahi ng mga magsasaka, tiyak na magiging kanila na. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko na gusto ko ipaalam sa inyo. 'Di ba? Nakikita ninyo yung future ang iniisip ng presidente natin. Hindi yung pang sarili niya lang ang iniisip niya, yung future ng ating bayan. Imagine ninyo, tinagalog niya na tong speech na to, mga kababayan ko, to inform the Filipino and understand, mga kababayan ko. Grabe. Thank you, Mr. President.